ang pakiusap ng ating dating Pangulo. Kung po pwede, huwag nating gawing, alam nyo, sanay tayo doon sa singit-singit ang boto eh. Kasi marami tayong mga kilalang mga kandidato na. Mga hinahangaan na rin natin na mga kandidato na. At pati po ako, aaminin ko sa inyo, lahat din po ng kasama ko sa Senado ngayon ay magagaling. Matatalino, masisipag. Wala po ako marereklamo sa kanila. Isa lang. Hindi po nila sinusuportahan ang federalismo. Alam niyo po ba na dito, sa lugar ninyo, unang-unang itinatag ang Federal State of Visayas. Dito po yan, panahon ng revolusyon. Kaya hindi po bago sa Visayas, lalong-lalo na sa Iloilo, ang federalismo. Nabapanahon na po para muli ninyong yakapin ang federalismo at maniwala kayo sa sarili ninyong kakayahan. Hindi natin kailangan ang mga taga-Luzon. Sarili lang ninyo dito sa Visayas. Yan po ang federalismo. Kaya ninyong patakbuhin ang gobyerno ninyong sarili. Gusto niyo po ba yun? Matagal na panahon na po, isipin ninyo, 1898, 1899. Halos lagpas 100 taon na ho na pumayag ang mga Bisaya na kayo'y sumama sa Imperial Manila, ibig sabihin sa Luzon, na kayo'y makiisa sa Luzon. Pero ano na ngayon, 2025, nakikita nyo ba na ang boses ninyo ay naririnig? Kung ang boses ng Bisaya naririnig, madadala kaya ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Hague? Alam niyo, pagmuni-munihan po ninyo, mga mahal kong kababayan, lalo na dito sa Visayas, sa Iloilo. Tingnan niyo po ang libro ng kasaysayan. Kayo po ang unang-una sa lahat na naniwala sa sarili ninyong kaya nyong tumayo sa sarili ninyong paa. I love you too, ma'am. Kukunti na lang kasi yung oras ko, ma'am eh. Alam nyo naman dito, stricto sila. Nakakanta na ako. Kaya binibigay ko na ng todo yung speech, ma'am ha. Pasensya ka na. Mamaya, picture tayo, ma'am. Pupunta ako dyan sa iyo. Opo. Kita mo nga naman, oh. Talagang naniniwala ako sa asawa ko eh. Sabi ng asawa ko, alam mo ikaw, maswerte ka. Sabi, oh, bakit? Kasi ang mga fans mo, karamihan, senior citizen. Abay, nandito lahat, oh. Sa oras ng... Anong oras na ba? O, alas 10:15. Nako, maraming salamat po. Naniniwala talaga ako maraming dito, nanood ng Magisino ka man. Sigurado. Alam nyo, hindi ko mabanggit yung kapartner ko doon kasi kandidato yung... Wag na! Wag na! Kailangan ang binabanggit ko dito, puro Duterte lang. Uunahin ko na po. Huwag nyo pong kalilimutan. Subok naman na. Umpisahan po natin doon. Jimmy Bondok. Alam nyo si Jimmy Bondok? Yan ho ay artista, singer. Yan ho ay alaga ni Digong. Yan ho ay ipinuwesto niya sa PAGCOR. Para doon po sa PAGCOR, alam nyo maraming pera yung PAGCOR. Kailangan yung ilalagay mo doon matino. Kaya po inilagay yan ni Digong doon sa PAGCOR sapagkat siyang nangasiwa ng mga programang sosyal. Ibig pong sabihin yung mga binibigay sa mga mahihirap, panggamot, mga pinatatayong mga para sa senior citizen na mga building. Yan po ang naging trabaho ni Jimmy Bondok. At yan po ay nag-aral. Naging abogado. Hindi po para sa sarili niya. Nag-abogado po yan para malaman niya ang batas at kung paano kayo ipagtatanggol. Kaya hindi po mamimili kailanman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng basta-basta. Mahal ni Mayor ang Pilipinas, mahal niya kayo. Kung sino man ang ilalagay niya dyan, maniwala po kayo, magpapakamatay yan para sa inyo.
Sumunod. Ito, hindi ko na kailangan ipakilala to dahil ito ang pinakamatapang na taong na